old ka nag-start, gumamit na siya mo. Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, Halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganon. Hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Senator Bato de la Rosa is recognized. Yes, Mr. Chair. First of all, I would like to express my condolences to Mr. Randy de los Santos. Alam po nyo, nung namatay si Kian, ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Tama. Kaya ako, I tried my best talaga na yung kaso na yan, kasi bata eh, binaril. So, kailangan managot talagang gumawa niyan. Pero meron akong nasabi, if I can fully remember, sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, Sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yun, Sir, dahil yung meron kaming nahuli na po, Sir, na isa dyan sa Caloocan, at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan ng kanyang droga. Tapos, ang sabi nung poser na nahuli namin, Sir, yung droga nung tumboy na yan, masyadong madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang. Si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon. Basta iiwan lang doon. Kung si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga. Galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya, Sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit nyo binaril? Wala, hindi na masagot. Pero, actually, Sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And ako'y nagtataka, bakit, did I mention the name of a certain Randy de los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng pulis, na Caloocan, na ngayon nakakulong, Sir, yung tatay ni Kian mismo, Sir, tingnan mo yung mukha. Nauubos na yung ngipin, nauubos na yung gums sa kagagamit ng droga. User yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang nagreklamo? Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, Sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, senior ko lang rin sa media. Dahil kitang-kita naman kung tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uncle, I don't think, I'm not sure. Please refresh me, my memory, kung nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy de los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope this body can be enlightened. Dahil that's why I insisted to respond, Mr. Chair. Although ayaw mo akong interpolate yung ating witness, but anyway, if that is the ground rules of this committee, I submit, Mr. Chair. Thank you. We will interpolate all of them together, Mr. President. Suspend. Ito. Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa, anong name? program paghilom po. Program paghilom. At dahil sa ikaw nagpapatakbo niyan, ano yung interaction mo? Doon sa 312 families o sa 200 families? Both po. How many families ngayon ka-interaction mo? We have 312 families. 312 families yung ka-interaction mo kasi Yes, namatayan sila lahat. Yun po. Yes po. That's why doon nakabase lahat itong sinabi nyo. And that is in coordination with Randy de los Santos being my field coordinator. Kasi si Kian is one of the 312 na nakalista. Yes, sige po. So, definitely organized na yung data ninyo. Tama? Yes po. Apo. So, can the committee request for your organized data? We will, upon checking po with our lawyers, Apo. what we could share and what is highly confidential for their safety. Sa tanong, marami na tanong. Ay, naano ko lang yung itong, nilalagay ko lang sa context yung bakit
tinawag natin si Father Flavi as a witness. Kasi although hindi siya namatayan, hindi siya but 312 families ang inaruga nung kanyang organization na program paghilom at meron kang personal interaction with them. Okay, sige. Salamat. And then meron kang sinabi na, sabi mo, Senador, na sabi, shit happens. Sino yun? Are you referring to? Yung po yung nabanggit ni Senator Go nung namatay si Micah. So it's Go. So Senator Go? Sorry, Senator? my apologies. Senator Bato. De La Rosa. Sige, as a matter of right, the Senator can react if he wants to. Yes, Mr. Chair, thank you. I just would like to put in context. Paano ko sinabing shit happens? Indeed, I said that. Shit happens. Because sa amin sa police, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yun nga, nangyari nga. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang, for me, for us, shit happens. Nangyari yun. So what's the fuss? What's the fuss about blaming ourselves for... Sinabi ko, talaga nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So, anong tawag ko dyan? Perfection happens? There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I say that. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo, Father, you are trying to capitalize my words for propaganda purposes. That's very bad, Father. Masama po yan. Huwag niyong gamitin, you do not take the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko shit happens because I'm blaming myself as the chief PNP. Nangyari yung hindi dapat nangyari. Namatay yung bata, tinamaan. Really, shit happens. Pero, when the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na. Bato is demonyo na. Na yung bata parang masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Chair. So, matanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare. Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na Shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron Shabu. po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. That's good. I congratulate you for reforming your life. Salamat And being po. a good example, I congratulate you. You are a good example to this community. Salamat po, Mr. Chair. Pero hindi po ako gumagawa at nagfa-fabricate o pinapalobo. When you said that you do not intend to hurt the feelings of the bereaved, by the word itself, you already did. Salamat po, Mr. Chair. Well, depende sa inyo yan. That's subjective, Mr. Chair. Kasi sa akin, when I see shit happens, that's for us to blame ourselves. That shit happens. That is not intended for the people or the victim. And Can we contextualize? Aminado naman si Senator Bato, konektado ito sa 1-year-old na namatay, kaya kayo napasalitang shit happens. Yes, Mr. Chair. Can we, 3-year-old. Ilan? Mr. Chair, 3-year-old. 3 years old daw. Na nangangarap ding Okay. maging police. Yeah. Sige, Father, ikaw familiar sa what happened doon sa 3 years old na namatay? Sige nga, so that we will see the... Sa pagkaalala ko po ay ito po ay isang police operation at ang hinuhuling nila yung anak, ay yung tatay, at dahil dito ay nadamay po yung anak, ano? Nadamay yung anak at namatay yung anak. I wouldn't want to give any Saan other... po yun?
I wouldn't want to give Okay, anything. place and then date, and then sa incidenting yon, yung 3 years old lang ang namatay? Kasama po yung ama, Mr. Chair. Kasama ang ama. So, yun. That is the context, ha? Yan, Yes. yan yung context, ha, na nangyari ito. Yes, Mr. Chair, wala naman talagang pulis gustong pumatay ng bata. Kaya nga sabi ko, shit happens. Tinamaan yung bata sa crossfire. Kaya nga, nangyari yun. But Father, sa investigation ninyo, official police operation yon, na-confirm na ninyo sa HQ? It was po. Kaya Okay, may mga pangalan ng operatives. I think meron po, Mr. Chair, and ayaw kasi mag-appear po nung... Paki-organize na lang po yung data kasi Opo. isa na yan sa napag-usapan natin ngayon. We are interested in that police operation na may 3-year-old na namatay. Yes po. Kasama ng kanyang papa siguro, papa? Yes Kasama po. papa. O, sige. Mr. Chair, na-autopsy rin po ni Dr. Raquel Fortun ang bata. So she can objectively provide the truth in this committee. Salamat po. yeah, Mr. Chair. Senator Bato. Another question. Yung inimbestigahan ninyo, Father, na mga kaso, marami yon sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo pa nga, binalian ng kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as a exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo? Can I respond, Mr. Chair? Respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's the responsibility ninyo to file the cases. Pero sige, yeah, just, Precisely. Mr. Chair, but since concerned siya, advokasya niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. hindi po ba mas responsibility ng pulis yan? Responsibility nga ng police, Mr. Chair, pero sila nag-imbestiga, he's provided. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapile yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganon. Hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaluap sa pulis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because for one, I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung tutuusin. Kasi gusto ko talaga kung if I have the goods, I have the evidence as you showed that a while ago. Balik-balik na, halatang binugbog mo na bago pinatay eh. Di ba? So, you should pinaluap mo sana yun, na-file yung kaso. Kung hindi mo pinaluap, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Mr. Thank Chair. you, Mr. Chair. Mr.